Salamat po. Mabuo tayo lahat. Captain Baldovino, kindly give the troops tigas pa ka. Secretary Albert Del Rosario, His Excellency Ambassador Harry Thomas, Secretary Voltaire Gasmin, General Emmanuel Bautista, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Lieutenant General Noel Coballes, Rear Admiral Orwen Cortez, Commandant Sorena of the Philippine Coast Guard, Chairman Roberto Garcia and other members of the SBMA Board, Governor Abdani, Governor Garcia, Representative Cheryl Delioso Montalia, Representative Mina Roman, other local government officials present, Captain Ernesto Baldovino, officers, men and women of PRP Ramal Alcaraz, officers, men and women of the AFP, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw, sinasalubong at binibigyan pugay natin ang hukbong dagat na matagumpay na naglayag mula sa Estados Unidos upang maihatid sa ating sariling pampang ang ikalawang Hamilton-class cutter ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz. Nagpapasalamat tayo sa mga tauhan at opisyal ng barkong ito sa pangunguna ni Captain Ernesto Baldovino na nagtimon sa maayos at mapayapang paglalakbay ng ating pinakabagot modernong barko. Sa pagdating ng BRP Alcaraz sa ating bansa, pinapatunayan natin na hangarin natin magkaroon ng sandatahang tunay na may kakayang ipagtanggol ang sambayanan. Kaya naman, ang hamon ko sa buong hukbong dagat at sa mga kawal na sasampa sa barkong ito, isabuhin ninyo ang katapangan at pananagutan ng mga Pilipinong hindi nagatubiling mag-alay ng dugot pawis para sa kapakanan ng kanilang kapwa at bandila. Isipin na lamang ninyo ang katapangang ipinamalas ni Commodore Ramon Alcaraz noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siyam na Zero fighters ng Hapon laban sa nag-iisang Q-boat na yari sa kahoy. Pero nakapagpabaksak pa si Commodore Alcaraz ng 3 sa siyam na ito. At matagumpay na naibalik ang kanyang Q-boat. Ibig sabihin, dehado man sa gamit, dehado sa sitwasyon, dehado sa kasanayan, pero hindi siya nagpatinag sa kalaban. Nagawang daigin ni Commodore Alcaraz ang tila napaka-imposibleng sitwasyon dahil mulat siyang walang ibang magtatanggol sa ating bansa, kundi tayo rin lang. At ngayon, ang kanyang pangalan ay hindi na lamang mga letra nakaukit sa dambana ng kagitingan o nakapinta sa pisngin ng ating pinakabagong barko. Higit sa lahat, habang buhay na itong nakaukit sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Balita ko, hitik din sa kasaysayan at simbolismo ang dinaanang mga lugar ng ating bagong barko. Sa Pearl Harbor, kung saan nagbalik tanaw kayo sa mga Pilipinong nagpamalas ng giting at paninindigan sa pagtatanggol ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. At sa Guam, kung saan minsang ipinatapon ang gaya ni Apolinario Mabini na nakipaglaban para sa ating kasarilan. Sumasalamin ito, hindi lamang sa pagpapalaga natin sa mga aral ng ating nakaraan, kung hindi pati na rin sa kahandaan ng ating hukbong dagat na tuparin ang kanilang mandato. Ang paglikuran ng ating bandila, bantayan ng ating soberenya at pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. At hindi nga po may kakailang napakalaki ng naiambag ng BRP Gregorio del Pilar, ang ating unang Hamilton-class cutter upang mas mahusay na magampanan ng hukbong dagat ang kanilang tungkulin. Sa tulong nito, naging mas pangmatagalan, mas malawak at mas mabilis ang pagtatanod sa ating mga baybayin. At ngayon, narito na rin ang BRP Alcaraz, tiyak na lalo pang mapapaigting ang pagpapatrolya natin sa Philippine Exclusive Economic Zone at ang kakayahan nating sugpuin ang anumang banta at masasamang elemento, tumugon sa search and rescue operations at sa pangangalaga ng ating mga yamang dagat. Ganito mga positibong resulta ang nagbibigay lakas sa ating pamahalaan upang lalo pang isulong ang modernisasyon sa ating kasundaluhan. Binubura na po natin ang dating imahe ng kulang-kulang na kagamitan at pahirapang kalagayan ng ating mga kawal ng bayan. Sa loob ng 3 taon nating panunungkulan, umabot na sa 27.62 billion pesos ang ating ginugol para sa AFP Modernization Program.
Hinigitan na natin ang 26.27 billion pesos na ginastos para sa inyong modernisasyon sa nakalipas na mahigit 9 na taon bago tayo maupo sa katungkulan. Noong nakaraang taon, nilagdaan na rin natin ang revised AFP Modernization Act na nagpatibay sa 15 taong extension ng programa. Kaakibat ang paglalaan ng 75 bilyong pisong pondo sa unang 5 taon ng implementasyon nito. Di naman rito natatapos ang ating pagkalinga sa mga kawalang bayan. Nariyan din ang patuloy na pagkakaloob ng disente at abot-kayang pabahay, pati na rin ang paglulunsad ng mga programang pangkabuhayan para sa ating kasunduluhan. Kumpiyansa tayong sa pagtugon sa mga pangangailangan at pagtutok sa kapakanan ng ating mga kawal, lalo natin silang nabibigyan lakas upang itaguyod ang seguridad ng bansa, pagsusulong at mauna sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan. Gaya na lagi, matuwid na paggastos ng pondo ang pinapairal natin, tinitiyak natin ang salaping para sa ating mga sundalo ay napupunta sa makabuluhang serbisyo at benepisyo. Patuloy nating patitibayin ang puwersa ng ating mga uniformadong hanay, kasabay ng pagpapalakas at pagtutok sa kapakanan ng mga mas nangangailangan. Makakaasa kayo sa bawat pagsubok at laban na kailangan lampasan, nasa panig ninyo ang ating pamahalaan, handang kumalinga at umalalay. Malinaw po, posible lamang ang ganap na kaunlaran kung may tunay na kaayusan at kapayapaan sa ating bayan. Narating po natin ang yugtong ito ng ating kasaysayan dahil sa mga kawal na handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng ating bansa. Naging posible ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon dahil sa mga Pilipinong nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Ipagpatuloy lang natin ang paglalayag sa isang direksyon patungo sa isang payapa at masaganang kinabukasan. Sa katapusan po, nagpapasalamat rin tayo sa ating mga kalyado galing sa Estados Unidos na walang tigil po sa pagtutulong sa atin sa mahabang kasaysayan. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat.